Ay, luto tayo. Vlog-vlog yun ba? Shoutout kay paring Boris pala. Parang ganaan ako mag-vlog-vlog ngayon ah. Luto tayo pre. Gaya natin yung mga tinuturo mo, yung binibideo mo. Gawa-gawa din tayo ng video ba? Pagwari lang. So ngayon magawa ako ng merong karne dito, gagawa ako ng kaldereta. Pero hindi ako marunong magluto talaga, puro YouTube lang ako. Dahil meron tayong mamasitas, siyempre may guide naman to. Yung mga kalati-kalati na to guys, nang gamit ko na to. Yan. So dito nabibili ito sa Canada. So bro, made in Guanto, Philippines. Yan. Sa Pasig City ito no. So product of the Philippines. Yan. Mamasitas. Para hindi na tayo magbili ng mga kung ano. Ay pre, vlog-vlog tayo pare. Vlog-vlog ba? Vlog-vlogs lang po. Tayo na kasi yung klase ko sa high school ba nag-vlog-vlog ng luto. 30 minutes na ba lang? So na yan. Wala pa. 30 minutes. Wala pa. So ngayon ang gagawin natin is caldereta. Tok. Alam mo tunay ah. Siyempre, pogi tayo mag-vlog-vlog din. Nag-vlogger tayo dati pre. Ngayon na Nasabihin mo, mamasitas, baka naman. kaya nga, mamasitas daw, baka naman. Yeah. So, kunwari lang to guys, testing ba kung pwede pa ako maging vlogger, di ba? Kasi yung dati, nagbablog ako sa YouTube, medyo matagal na yon. Ang dahilan lang naman nun is, wala tayong pera, wala tayong budget. Dati sa Japan kasi, binata, may savings, magulang lang iniisip, sarili. Ngayon, pamilyado na tayo kaya wala tayong budget sa mga ganun, mga galagala. So sa Japan dati, ang hilig ko is akit ng bundok, gagala na yung ibang province, gagala sa Japan, akit ng bundok. Ngayon, sa Canada, baliktad, stay home, lagi sa bahay lang tayo. So ako, more on ka na ako ngayon, more on studies, more on sa experience ko, nire-review ko yung mga dati kong experience, ay dating trabaho ko kasi hindi lahat ng oras kung anong meron ako ngayon is pagdating sa panahon mababago, di ba? Minsan talagang mababa tayo, nasa baba tayo. Minsan nasa taas tayo. Kaya ganun parang hindi pwede na hayaan natin yung sarili natin maging down kasi lalo ngayon pamilyado na tayo. So ang buhay sa Canada mahirap kasi totoo 'yun. Malaki man sahod, malaki din kaltas. Ang importante lang is yung makapagpadala ka sa mga pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, at sa magulang mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat guys. Wala ako sariling bahay kasi hindi natuloy yung bahay ko dati. Malaking perang gastos ko doon pero hindi natuloy. So hanggang pangarap lang tayo. So yung bahay dati na kinuha ko, hindi natuloy. Malaking na bayad ko noon pero ewan na. Yung pera ay nakukuha lang yan. Hindi natuloy kasi nagka-anak na ako, di ba? So siyempre, pwede natin lagi yung anak natin, hindi yung importante yung harap mo ngayon, hindi yung past o anong meron ka. Yun ang importante ngayon, yung tawag yan, yung yung present mo na siyempre priority mo is yung present. Nagkaasawa ko, nagkaanak, siyempre yung pera para doon. Huwag na muna yung bye-bye, next na bahay lang pala eh. Kasi bahay, asawa ko may bahay sa probinsya, nagpagawa din siya sa magulang niya. Tapos, ako, bahay, meron naman. Nagawa ko yung sa magulang ko. Sa kanila naman yun, pero siyempre, bahay pa rin yun. Uwi pa rin ako nang uuwi doon. Siyempre, probinsya natin yan yung Malaya eh. Uwi pa rin tayo doon. So, magtagalog lang tayo ngayon kasi para makaintindi din yung iba, no? So, hiwa-hiwa muna tayo. Dito muna tayo sa hiwa-hiwa. Ako, wala akong talent sa pagluluto, pero bilang OFW, kailangan mong matuto. Lahat, masarap pa no hindi, basta importante nakaluto ka. Yun ang mahalaga, hindi sa galit. Sa OFW, importante sa akin, may makain. Saka hindi ako problema, bakit? Ako lang din makakain. Masarap o hindi, ako lang din kakain, so wala problema. So ngayon guys, tirahin natin tong shoutout kay paring Boris dyan na parang giganahan ako mag-vlog ba. Pero testing lang to, pwede pa ba ako maging vlogger. Pero yun nga, mahirap. Share na lang to. Share na lang sa malalaman nyo yung buhay ko dito sa Canada. Talagang we're blessed pa rin. Ang importante dyan, blessed tayo. Kahit mahirap, pero laban lang sa buhay, no?
Kahit minsan naaapi tayo, minsan tawag din, nabubuli tayo. Ang importante dyan na tayo ay nagpapakumbaba. Let them, and bigay mo sa kanila yung mga opportunity na yan. Kasi, alam mo, hindi mo kailangan, tawag yan, hindi mo kailangan maging pride o gagawin mo lahat para lang matakpan yung mga, para lang maging meron kang magandang opportunity. Hindi mo kailangan yun. Stay humble lang tayo kasi maraming blessings na dumadating. Hindi mo kailangan na magsinungaling, hindi mo kailangan na gumawa ng bagay na anyways guys, yun ang mga nangyayari sa akin dito ngayon. I'm back here at Stratford. I'm back sa trabaho ko dati. Yung bagong trabaho ko, nag-quit ako. That's the truth, nag-quit talaga ako. But hindi ko, mas pinili ko yung walang extend. Yung tapusin na lang kontrata. Kaysa dun sa may extend, pero yun nga, mahirap. Kasi may mga issue na, yun nga, mahirap dito sa Canada kasi yung example about sa car, issue yun dito. Maraming issue kasi ang car dito sa Canada is parang parang bigas yan. Kumbaga, hindi ka mabuhay sa Canada pag wala kang sasakyan. Mahirap kasi ang transpo dito, napakahirap ang transpo sa Canada. Bus, bihira, only in the city, pero yung nalipatan ko kasi yung trabaho nasa bundok. Bahay namin, walang kapitbahay. Company namin, wala rin kapitbahay. Medyo malayo sa mga bahayan. So, napakahirap. Kaya, suko ako doon kasi totoo na wala akong sasakyan. Kaya, ako na lang nagpakumbaba kasi ako naman ang walang sasakyan. No? So, sila, meron naman silang sasakyan, makakapasok sila. So, hindi yun big deal para sa akin. Kailangan mo lang yung magpakumbaba. Kasi ikaw yung wala Kumbaga, wala kang sasakyan, wala kang pera. Ganun talaga. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa isang bagay na alam mo namang hindi ka komportable. Kaya, yun, nag-request ako sa company. Lipat yung bahay na malapit sa company or ibalik niyo ako sa dati. Yun lang ni-request ko. Kahit alam ko may mga kwento ngayon na iba-iba, pero hayaan natin sila. Kasi buhay nila yun, hindi natin kailangan ipilit ang sarili natin. Basta kung anong meron, basta good luck na lang. Let's see. Anong mangyari after 1 year? Uwi ba ako or nandito pa rin ako sa Canada? Pero, totoo yun. Nagpit na ang Canada, wala na ngayon. Wala na yung, kung anong ginamit namin dati na working permit, yung LMIA, tawag na LMIA, pero sinasalita ko ng LMIA. Yun yung papel na galing sa gobyerno, yung parang, yung company pag gusto mag-hire sa foreign country, like Philippines, kung gusto nila mag-hire, kailangan nila magpaalam sa gobyerno muna. So, yun ang tatawag na LMIA. Labor market, impact assessment, parang ganun ang meaning yun. I'm not sure, hindi ko na maalala. Basta alam ko is labor market, LMIA. Basta siya, impact assessment, parang bago ka kumuha ng foreign worker, ang meaning niyan is parang bago ka kumuha ng foreign workers, kailangan mo munang ma-prove sa gobyerno na hirap kang kumuha ng sa local. Ibig sabihin local yung Canadians. That's it, yung permanent. Kahit hindi siya Canadians, kahit anong lahi, basta permanent na siya resident dito. Kailangan mo ma-prove. So, paano mo siya malalaman? That's why ang mga company dito nagpo-post sa mga advertisement. Example, Google, Indeed, Jobbank. Totoo guys, nagpo-post yan sila pero meron na talagang tao yan sila. Ginagawa lang nila yan para as requirements kasi yun nga hinihingi ng advertisement. Then before, merong kailangan pa ng attorney para ma-prove nila yung na totoo na wala silang makuha lokal. But now, binago na, tinanggal na yan ngayon, so hindi na kailangan i-prove. As long as ma-approve yung isang company sa government na hiningi nila yung LMIA, okay na yun. Pero yun nga, last September 28, wala na ang low wage cut all. Nagsimula sa, nagsimula yan sa guys sa Quebec, sinimulan lang 3 months or 6 months freeze. 6 months ata freeze nila sa low wage. Tapos nung nagkalat-talat na, nag-issue na, dumating na sa federal, yung buong government na, kasi ang dito by government dito is, ang kadalasan dito is
per province. So, government ng Ontario, iba. Government ng Quebec, iba. So, may mga kanya-kanya silang rules, no? Every province. Bago siya mapunta sa taas, yung federal, yung all government, yung kay Trudeau na. So, wala na. Sinimulan hanggang na wala na. Kasi before pumunta kami dito, ang cap ng every company sa Lamia, sa low wage sa high wage is 30%. Ibig sabihin, sa isang company, dapat ay 30% lang yung foreigner na magtatrabaho dyan under TFW. Ibig sabihin, TFW is temporary working, TFWTF. Temporary working, TFW. Temporary working program, parang ganun lang. Temporary workers lang kami. At temporary foreign workers, yun ang meaning ng TFW. Kaya TF, ang F is foreign workers. Temporary lang kami, kumbaga by contract, by Lamia. Kung magkano kung ilang taon ang binigay ng Lamia, yun ang masusunod. Kung 2 years ang binigay niya ng Lamia, yung low wage, 2 years. Kung 2 years ang high wage na binigay sa'yo, 2 years din. So, doon pa lang sa wala pang working permit, meron na siyang agreement ng government saka yung company na kung magkano binigay ng gobyerno sa temporary workers, kung 2 years lang, 2 years na. So ngayon guys, wala na yung 2 years, wala na. Sa low wage. High wage still, meron pa rin. Ang high wage is 3 years sila, yung TFW. So hindi sila affected, yung mga TFW na, example ng ang high wage is yung mga tier 3, tier 2, tier 1. Yun yung mga high wage, no? Mataas na sahod. Ang sa amin naman kasi is sablay nga, kasi sablay. By position kasi dito, by category, job category position. So ang sa akin is sa amin is 9411, ang tawag namin sa amin ay plastic processing. Plastic processing kami, so nabilong kami sa 9411 under low wage. Yun kaya under low wage kami, under tier 4. Kaya wala kami, hindi kami high wage. Pero totoo guys, ang trabaho ko is CNC machinist. So kung susundin niyo yung position niyo, kung talagang yun ang papel na nakalagay sa papel nyo, example, CNC machinist ako dito, nabilang yung sa tier 3. So, high wage dapat yun. Dahil nga ang papel ko dito na pinirmahan sa Pinas pa lang is machine operator, plastic processing. So, yun ang masusunod. So, under tier 4 ako. Wala kaming magawa nun kasi sa Canada. It's your dream. So, pak, perma lang, yun lang. Then, pagdating mo dito mo na ma-realize na, pero, hindi mo kailan mag-complain about that na kung tier 3 ka o tier 4 as long as may trabaho kang binigay sa'yo. O totoo na sablay, pero may i-complain ka pa, may pera ka naman natatanggap, nakapagpadala ka sa magulang mo, sa pamilya mo. So hindi mo na kailangan i-ikon yan. Kasi pinirmahan mo na yung kontrata eh. Masalanan mo na yun. Kung ayaw mo ng machine operator, hindi CNC machinist, okay, huwag mo tanggapin. Di wala ka rin trabaho. So, ugalit na natin yan, as long as may trabaho ang binigay, tanggapin na natin yun. Huwag na tayo yung mag-suggest ka pa ng kung ano-ano tayo nga pumasok dito. Kumbaga, accept, kung ano yung totoo, kung ano yung kaya lang ibigay sa'yo ng company as long as pumasok ka sa Canada. Sipin mo nga, nakapunta kami dito, libre naman lahat. Libre pamasahe, libre gastos. Libre yung Lamia, ang ginastos lang namin sa mag-apply dito sa Canada is lang, mga papel-papel, yung print, tapos yung medical. Yung final medical, yung visa medical. Yung para sa visa na medical, yun lang yung gastos namin. Pangit ng malutuan. Naiwan ko kasi ito itong binili sa kabila. Lahat ng gamit ko dun sa paglipatan ko, hindi ko na nadala kasi madalian, sumabay na lang ako sa HR. So ito na nga, tabingi na nga. Nandun, naiwan ko lahat. May ulam pa nga yun nung umalis ako doon. Kasi pumunta yung HR doon, kinausap kami. So, yun, ang final decision is ibalik ako. Hindi sila ang nag-decide, ako ang nagpili. Pinapili nila ako. Kung gusto kong bumalik, babalik ako walang extension. Or magstay ako doon, ayusin ang problema, may extension. Pero ang pinili ko is walang extension, ibalik sa CRP, tapusan ng kontrata, kaysa dito doon ako magstay na hindi nga kami misunderstand sa mga lahat ng issue, sasakyan yung ganon. So mas pinili ko yung komportable ako, no? Kasi mahirap, dalawa lang mangyayari sa'yo doon.
may mangyari sa'yo o may mangyari sa kanila. So, ang importante is safe ka, komportable ka sa trabaho, wala ka man extension, it's okay. Bigay mo sa kanila. Marami pang opportunity guys, hindi mo kailangan ipilit ang sarili na hindi mo kailangan ipilit ang sarili kasi alam mo sarili mo eh. Skilled naman ako, ba't ako mo problema? Kasi before guys, nag-apply ako dito sa Canada, may offer din ako sa Australia, hindi naman sa pagmamayabang. Totoo yun, may offer ako sa Australia kasi tumanggi ako dahil sablay yung English certificate. Nagpapasikaso na ako nun, pinakuha ko na yung elementary diploma ko kay mama sa Malaya. Kumuha na ako ng papel doon sa high school, yung tawag niyan, yung copy, yung galing talaga sa school, yung may stamp, galing talaga yung diploma ko, di ba meron akong diploma. Gusto pa nila kumuha ng copy pa galing sa bagong copy, hard copy siguro, yung na nagpakuha din ako noon, nagpalakad na rin ako. Pinakuha ko sa mama ko, tapos yung mga requirements, sumablay ako sa English certificate, kasi wala akong makukunan, mag-i-exam pa ako ng IELTS noon, hindi ako naka-review. Kasi kailangan ng English certificate. So, walang ibang English certificate na makukuha sa Pinas. Kundi mag-exam ka ng yung IELTS, yung basta IELTS language na test sa English. So, maganda yung IELTS kasi international. So, ibig sabihin kahit saan mo pwede gamitin. Dito sa Canada, ina-accept yun. Sa Australia, ina-accept yun. Sa New Zealand, ina-accept yun. Basta international yun. So, tawag niyan. Dahil wala ako noon, hindi ako nakapag-review. May offer naman sa akin sa Canada, kaya pinili ko yung Canada kasi dito walang IELTS hinihingi, walang language certificate as long as may resume ka, tawag yan, may job offer sa'yo, yung ina-apply mong trabaho at experience mo is same. Suppose si machinist ako, ang hinawa ko lang dito yung machine operator, si NCD na machine. So, ipagtugma yung mga skills ko, experience ko, mapuprove ko dito sa government na may experience ako sa... Kahit nga, ilagay natin na machine operator na lang, hindi natin lagay yung CNC machinist. It's the same lang naman yun. Machine operator and CNC machinist, halos magkapareho lang yun. Magkaiba na sa CNC machinist, is ibig sabihin nun, pag tinatawag ka na CNC machinist, lahat ng robots na CNC, alam mo, programming, operation, lahat, alam mo dapat. Ang machine operator kasi, ang compare natin is, ang machine operator is, start ka lang. Start, reset. Start, reset, start, reset. Ibig sabihin, start mo yung machine, isit mo, tatanggalin mo, ilalagay mo. Hindi mo kailangan mag-program, wala yun. May programmer. Yun ang tinatawag ng machine operator. Kumaga, salang ka lang, tigtanggal, tigsalang, tigtanggal. Yun ang tinatawag ng machine operator. Kahit anong klaseng machine. Pag CNC machinist ka, kailangan mo rin ka mag-program, mag-edit ng program, mag-manual ng program, mag-set up, mag-adjust. Tapos, hindi lang lahat ng CNC dapat isa lang alam mo. Alam mo dapat yung CNC milling, CNC wire cut, CNC EDM, CNC lathe, ano pang CNC, mga CNC laser. Ang dami kasi yan. Marami yung CNC. Ang daming CNC machine, yung computerized numerical control. Ibig sabihin, mapagagana mo yung machine, yung robot with program and variables. Ang gamit siya ng, depende sa brand. May brand na gumagamit ng variables, yung mga liter. Meron ding program na gumagamit ng numerical control, numbers. So G-codes, sinatawag yung G-codes, M-codes. Dami yan. Daming codes yan. Mga G00, G50, G28. Depende sa iyo kung ano alam mo, G54, G55. Maraming G-codes. So yun ang tinatawag na CNC. Ibig sabihin, bihisa ka. Hindi lang CNC ang hawak mo. Marunong ka rin conventional. Ibig sabihin kung conventional manual. Example, CNC milling. Meron siyang katumbas niya. Nagsimula yan sa conventional milling. CNC lathe. May katumbas din na CNC conventional lathe. Ibig sabihin, mano-mano pag conventional. So, hindi siya program. Kaya siya tinatawag lang CNC kasi puprograman mo na siya. Kung baka hindi ka na mag-ganon-ganon. Mag-manual-manual. Input mo lang yung numbers, yung code, G-codes, lahat ng command, ilagay mo lang dyan sa machine. Pag mabasa nyo yun, standard yan. Kadalasan mga machine same lang. G-codes, G00, G01, G03, M03, M05, G05, G43, G40, G41, G42. Mga ganon. May mga meaning yan. Example, G00, positioning yun. Rapid positioning. Ibig sabihin, tatakbo yung robot na walang cut yan. Position lang. G01, tatakbo siya na with feed. Kakain siya, interpolation. So, iba-iba yan. Example, M03, spindle speed. Iikot yung spin.
M03 ang code nun. So, M05 stop. Marami yan. Marami yan. Mga coolant, G08, G09, mga gano'n lang yan. So, pag programmer ka, kailangan memorize mo lahat yun. So, gamit ang Mastercam, Autodisk, SolidCam, GibbsCam, dami pang program, CamTool, EpipCam, dami yan. Sawa ka dyan. So, ibig sabihin, galing sa CAD design, yung gamit ang SolidWorks, AutoCAD, may katumbas yan, may tinatawag na, yan yung tawag na CAD, yung SolidWorks, Mastercam, AutoCAD. So, dati kasi wala pa yan eh. Ibig sabihin, CAD pa lang dati, walang CAM. Ngayon, meron ng CAM. Yun ang tinatawag na, ang CAM is Computer Aided Manufacturing. Ang CAD is Computer Aided Design. Ibig sabihin, design mo na, drawing, plano, design 2D, 3D, o 5-axis ba nung design mo dyan. Then, ika-convert yan ang CAM. Computer Aided Manufacturing. Diyan na yung nalabas na yung mga codes. Tutulpat mo siya, i-drawing mo yung drawing, itutulpat mo siya, gamit ang tool, gamit ang machine. Pag i-generate mo yung codes niyan, yun, lalabas na. Yun na yun. Salpak mo sa machine, yung codes, then, do it. Ang machine ang bahala na magtrabaho. Lahat ng trabaho siya na bahala. So, hindi siya manual, no? So, yun lang. Yun ang sinasabing, yun ang inaaral ko ngayon, so busy ako sa mga ganyan. Hindi ako busy sa mga kung ano. Kasi, kailangan i-review yung mga dating trabaho. Kasi nakakalimutan ko eh, makalimutan ko na yung mga design. Sample yung SolidWorks. 2013 ako last gumamit niyan. So, tagal na yung SolidWorks ng design. So, limot ko na talaga yan. Pero, ma-remember ko pa rin yan kung ano. Pero, sabihin mo yung mga gamit na malalalim, hindi ko na maalala. Pero, yun nga sabi ko, every company, iba-iba ng software ginagamit. Tulad ng sa Microtop, SolidWorks ang gamit nila. Tapos ang programming nila is EpipCam sa Japan, CamTool. CamTool gamit din sila, EpipCam sa Pilipinas. So, iba-iba. Tapos lumipat ako ng ibang company, iba naman software, SolidWorks na naman, Icon naman. Ang dito sa, yung sa Toho, hindi ko tanda kung anong software yun, hindi naman ako nag-design doon. Yung dito sa Lasco, sa Kinergy, ang gamit ay AutoCAD, saka yun, Mastercam, meron silang Mastercam din. SolidWorks, wala ata yan sila. Kaya yun nga, bawat company, iba-iba yung software na ginagamit. So, matutunan mo talaga yun. So, yun nga sa'yo, kung kusunada ka matuto, aralin mo. Kasi every aral mo, magagamit mo yun sa pag-a-apply. Lalo ko, may certificate ako sa CAD-CAM, yung Mastercam, meron ako nun. Nag-aaral ako sa MFI, hindi ko tanda kung Pasay ba yun. Hindi ko, basta bandang Manila siya, nag-aaral ako ng Sunday School. So, siyempre, pangarap yung programmer ba? Yung ganun. So, nag-aaral ako niyan, pero lumang software yun, V9 pa yun. Ngayon is Mastercam 2024, yun yung inaaral ko. Pa-expire na ngayon, since ako student 1 lang. So, kailangan ko pa i-review yung SolidWorks. AutoCAD, di ako masyadong problema sa AutoCAD kasi last company yun ang gamit, so mabilis ko lang ma-pick up yun. Kasi ang gusto kong maaral is mabihasa ako yung Mastercam kasi ang Mastercam is an English kanyan, American software. Sa Australia, sa New Zealand, ginagamit nila yan na software na pang-program. So, most kanyan, Autodisk tsaka Mastercam. Pero ngayon nga, ang dati SolidWorks lang yan, walang CAD lang yan, walang CAM yan. Ngayon meron na. Natawag na siyang SolidCam. So, meron na rin siya pang program. Pero hindi ko alam. Wala akong experience sa SolidCam tsaka Autodisk na pagpo-program. Wala akong experience. No? Pero design, may experience. Pero ako kasi isa-isa lang muna. Kung ano yung software na alam mo, dun lang muna bisain mo siya bago ka lilipat. Bakit? Most of the software ay pare-pareho lang yan sila. Ano bang tawag dun sa SolidWorks? Yung pagsusulid, solid din. Pagpunta mo sa Mastercam, solid din ang tawag niyan. So, andun yung icon, solid. So, same lang nga yan sila. Pati yung AutoCAD, ganun din, solid. Kaya, yung wireframe, yung pag 2D, same lang yun. Kaya nga, kahit anong software yan, pag yan ay makita mo, na ang gamit niya akong Japanese dating software, sa Japan ako. Gumamit ako ng software, hindi ko alam pangalan, kasi nga, lahat kanji siya. Basta ang alam ko lang kita ko yung line, di line. Kita yung circle.
1, 2, 3 nga eh. 1, 2, 3, 4. Ito, 1, 2, 3. Yung, kasi maraming circle na klase eh. Merong arc, may 3-point arc, may 2-point arc, may 4 points arc. Dami-dami yan. Ito, square, merong rectangle, merong square, merong naka-anchors, yung center na square. Dami kasi yan. Dami rectangle, dami klase yan. So, pag nakita mo nga sa ibang software yun, pare-pareho lang. Hindi ka lang mabilis kasi kailangan mo pa siya i-explore eh. Yung bawat software kaya mo explore. Ang mga mahirap nun yung mag-fit ka na. Pero may mga ibang part din na magkaiba. Sample yung tawag sa, hindi ko alam yung tawag sa SolidWorks nun, yung kukunin mo yung hulma ng parts, yung negative position niya. Kasi yung molde, kailangan mo ng negative tsaka positive position, kanyan eh, yung surface. Kasi pag gumawa ka ng molde, kailangan mo makuha yung negative tsaka positive. Kasi yan ang gagamitin mo. Example, yung kukunin mo yung kabit eh, yung kablit opposite na itsura nun, kailangan mo kukunin kasi yun ang gagamitin mo pang tool. So ngayon, nagluluto na tayo. Charot. Ano pre, luto na sa'yo pre? 5 minutes pa. Tawagan na lang itapan ko. So, isalang natin yung una natin yung yan. Anong tawag na yun? Sibuyas. Yan, sibuyas muna. Tawagan natin yung kanat. Siguro, meron pa akong mga gulay doon. Mamaya ko natirahin yung gulay. So, tira-tira dyan mga Bisaya lang. Pero YouTube lang to guys. Yan mo yung sa kahirap ng buhay. Oh. Balik ko na. Guys, hindi ako mahilig sa bili ng kung ano-ano. Bumili ako ng panlutuan dun sa kabila kasi nga wala akong dala. Ngayon dito, eh, meron pa naman. Ba't ka bibili, di ba? Ni Jess nga, hindi makabili. Kasi, parating natin ang pamilya natin. Huwag yung unang yabang, puro utang, di ba? Yung, maganda na yung mukha kang mahirap. Kunti kang savings, kaysa naman mukha kang mayaman, puro utang. Yan ang mga totoong nangyayari dito sa Canada. Daming mayayabang. May sakyan daw, brand new, maganda. May sakyan na maganda. Magkano monthly yan? Iyari ka dyan. Kaya pag bayarin na, yun, sakit sa ulo, stress na, mandamay na ng ibang tao, yun na yung nangyayari dito. Ako, di talaga, tapos na ako sa car na yan kasi nga, bumili din kami dito na Sunny. Ang problema. Iba kasi dito sa Canada, pag ikay, di ba sa Philippines, pag bumili sa sakyan, pag hindi mo na kayang bayaran, i-embarguhin lang yun, babalik sa kasa. Dito, iba dito. Magmumulta ka. Okay lang kung multa ay 10,000. Tulad sa amin, hinihingan kami ng $6,000 to $8,000. Magkano yun? 300,000. 200 to 300,000 ang hinihingi. Multa yun guys. Iba pa yung sa binayad namin na down payment na 6,000. Iba pa yung monthly na binabayad namin. No? Kaya, nasold. Kasi yung isang kasama namin, natanggal na. Sa kanya nakapangalan. Kung hindi nakapangalan sa kanya, yari kami nun. Kasi tutuloy namin yun eh. Kasi siyempre, natanggal siya. Kawawa nga rin. Tira, tanggal yung naman. Kawawa yung mga Pilipino. Yun. Sa kanya nakapangalan. So, kahit ako, ba't ko mabayarin yung 6,000 to 8,000? Kahit nga ako, hindi nakapangalan. Sabi ko, tanggalin nyo na ako. Hindi na ako Pilipinas. Kasi magbabayad ako yan. Magkano yung 300,000? 100,000 na hirap ka pang mag-ipon. Dito, pag binata ka, pwede ayos pag binata ka dito. Kasi, walang, siyempre, papadala mo yung para sa magulang mo lang. Pero pag ikay pamilyado na, siyempre na anak ka, hindi ka magpadala. Kaya nga dito tayo dahil para sa kanila eh, di ba? Para sa pamilya mo, para sa asawa mo. Di ba na tayong wala? Kaming mga lalaki, di ba na kaming wala? Ako sa ugali ko kasi, hindi ko pinaprioritize sarili ko. Yan talaga dati pa, ugali ko, hindi ko pinaprioritize. Hindi ako mahilig sa damit, hindi mahilig sa gamit. Laptop lang kasi kailangan ko nga yung laptop kasi nag-aaral ako. Yung mga bawat na binibili ko may purpose. Ang sablay na binili ko dati, yung mga drone, camera, binata nga ako, wala problema. Kahit tira ng tira, bili ng drone, bili ng camera. Nakadalawang drone ako dati. DSLR, action camera, yung mag-vlog ko dati. Travel saan dito, kahit saan sa Japan. Binata eh. Natural lang yun. Enjoy your life. Kasi hindi lahat ng oras ay meron ka. Kumbaga, darating ang parang na maghihirap ka.
So yun, umuwi ako sa Japan, umuwi ako galing Japan. Hirap ako nun kasi, ay hindi naman sa naghirap na walang-wala talaga, meron pa rin. Pero parang, siyempre yung pera ko, pinagawa ko ng bahay ng magulang ko, doon napunta lahat. Tapos nagtira lang ako ng konti. Tapos yun nga, pag balik ko sa Manila, kumuha ko ng bahay, yun na, nag-asawa nga ako, nabuntis na sa asawa ko. Siyempre, prioritize ang present, importante. Hindi ko na nabayaran yung bahay na tuloy. Pero malaki na nabayad ko doon, 100 plus, 126,000 ang nabayad ko doon. Tabla. Ginawa lang yun ng developer. Kasi may pera akong pambayad, meron. Problema nga, hindi pwedeng ibayad ko doon kasi kailangan ko yung gasusan yung pagpaanak ng ng asawa ko. Unahin ko pa yun. Bahay lang yun eh. Anak ko na yun eh, di ba? Kaya yung pera na, imbis na pangbayad ko doon sa bahay, kaya ko nga i-cash yun dati, yung down payment nun eh. Pero hindi ko 250 atang down payment nun, kaya ko bayaran ng time na yon. Kaso nga, bumili ako ng motor, tapos yung asawa ko nabuntis, kaya mas para din yung pamilya. Yun yung bahay, next time na lang, makakuha dito. Kaya wala akong bahay, naka-apartment lang yun sila. Kaya, yun, thankful tayo, nakalubansa ulit. Yun na, lagyan na natin yung karne. Lagyan ko na yung sibuyas. Ito naman yung karne. Pre, tapos na pre. Ito na yung ano. So, nilisan ko na, malinis na yung kamay ko. Nakamay-kamay ko. Ako lang kakain ito. Masarap po hindi. Walang problema. So, ganito ang buhay sa Canada guys. Medyo, talaga. Kailangan magsikat. Kami hanggang post lang kami. Pero, wala naman talaga. Hindi mo. Savings konti, meron. So, importante, kaya nga pumunta ka dito eh. But, kung pupunta ka ng Canada na wala kang savings, mukha tanga. Bumalik ka na ng Pilipinas. Ganun man lang. Kaya tayo pumunta dito para makaipon. Maliit man malaki, importante makaipon. Napugi. Next na yan. Baka ilaw pa yan, ano? Ito na kayo loob niyan. 2 hours. 2 oras ka sa 300. Bake kasi yun eh, tingnan mo. Kasi bake yan, sabi ko nga sa'yo eh. Pag bake kasi, medyo, tingnan mo lang. Pero yun ang 2 hours, di ba ang sabi? Ay, luto na yan. Iwala lang sa YouTube. Wala naman, ibang mga dyan eh. Bigat broil lang naman yung luto dyan eh. Hindi mo nag-broil bread na bake na lang. Mamaya. May isa pagkita lang pa, 1 oras pa ulit. So, lechon ako, dala ako eh. Yung lechon bili. 5 hours na eh, walang nangyayari. Mas maganda pa prituhin to. Kaya, salaman natin eh. So dito, kanya-kanya kami luto, kanya-kanya pagkain. Ganun dito. Mas maganda yung gano'n kanya-kanya. Kasi kung anong gusto mong kainin, kain mo. Ayaw mo kumain, di huwag kang kumain. Korpo-korpo kasi mahirap yung kasama-kasama kasi may iba na masilan sa pagkain. Kaya mahirap. Maganda yung kanya-kanyang luto ba. So yun na guys, ang buto-buto tsaka loin. Ang loin kasi ito, ginawa, kung tawag yan, pinusino ko yung kasama nito, nakaraan inulan, yun ang binaong ko. Sobra. Tuta, yun, ba nga? Wow, sosyal. Luto na kaya yan? Tikman mo muna. Sa pang oras pa, may barbecue sauce. Barbecue sauce. Ay, mga sosyal dyan, mga tirada ni Parito. Yung mga kasama ko yan, galing din yung Japan. May kasama kami babae dito, galing din siyang Japan. So sa Canada, walang kuwan dito. Walang babae, lalaki. Walang bawal ang discrimination. Yung babae, lalaki kasama mo, kailangan mo respeto. Hindi katulad sa Japan, babae, hiwalay, lalaki, hiwalay. Dito, wala. Sama-sama kayo sa bahay. Kaya kailangan, sa respeto lang, babae siya, yun nga, yung CR. Hinati namin, 2 CR, bigay ko yung CR, kasi 2 kami dati nagkwan doon kasi malapit sa korte, bigay ko na sa kanya. Para maganda ba? Ano sabi doon sa wala nang foil? Maganda yan, wala nang foil pre. Oo. Wala nang foil. Tapos kami ni Sally, may sarili kami CR din. Muna ako CR para maganda. Para respeto ba? Nandito walang kwan dito, walang discrimination, bawal. Bawal pero may nangyayari pa rin yung racism. Marami racist din dito. Pero hindi naman lahat. Pwede sa tao. Pero bawal dito. Dahil dito is pantay. Babae, lalaki, trabaho, wala pake. Kasi
Isipin mo dito, mga babae, lalakas. Lakas mabuhat. Isipin mo dito sa Pilipinas, alam mo na mekaniko, lalaki. Dito, maraming babae mekaniko dito. Mekaniko ng sasakyan. Mas maraming babae. Kaya nga dito, bawal discrimination. Same lang. Patas. Walang babae-babae dito yun. Sabi mo, ay ako nagagawa niyan kasi mabigat yan. Bawal yun. Para sa buhay mo dyan, gawin mo yan. Pag tumulong ka dito na parang masama ang cancel nila yung maramdaman kasi parang isipin na, kaya ko naman yan, ba't mo ko tulungan? Parang ganun, di ba? Kaya, kung isipin, kung mabigat ang trabaho ng babae, nakikita mo siyang nabibigatan, hayaan mo siya. Kasi talaga bawal dito yung discrimination. Pareho lang lakas. Sa Pilipinas, malakas ang lalaki, dito sa Canada, pareho lang. Ang babae lalaki, the same. So yun na, iukay-ukay na nato atong kuhan. Isa hot, caldereta. So may gulay ako dito, budget din ng gulay. Pasira na kasi kaya ginawa akong caldereta. Yan. Meron akong, sira na rin yung one ko. Ang cute, di ba? Tipid talaga. Kamatis to, sira na nga yung kamatis. Kaya nga niluto. Pwede ba tuluan ng kamatis? Caldereta? Di ba kamatis talaga yung kuhan nito? Tomato sauce na yun. Oo, puro ito. Huwag lang, parang saka... Kasi kaya dati kayo galing dun sa sa bundok sa dating company. Kaya naisipang ko lutuin kasi sayang ba pera din yan. Bawat tuwan dito, bili. Ma-send pala ka lang, Alex, baka pumunta na dito. Ha? Send ko ka lang, Alex, to. Pag pinakita mo, pupunta yan dito. Baka pumunta na dito. Inom tayo, shot tayo. Sinabihan ko ngayon kagabi, sabi ko, pre, kung gusto niyo pumunta dito, punta kayo. Sabi ko, mag-chat ka muna sa akin kung pupunta ka na kasi ayaw kong lumabas. May sasakyan ka naman, bumili ka na ng alak, i-interact ko na lang, sabi ko sa kanya. Kung gusto mo mag-inom tayo. Tapos, sabi niya, sige ba, pag-isipan ko. Sabi ko, tapos ngayon, kahiga na ako, nanonood akong movie, balita, sabi ko, pre, bukas na lang. Punta kayo dito. Ewan ko lang, pumunta. I-chat mo sila kasi. Nahiya lang yun siguro. May beer pang dalawa dyan eh. Bilhin na lang tayo kung gusto nyo ito nun. Wala kami gagawin ngayon. Nag-aaral lang ako. So ganito dito, rest day. 2 days. Yun ang masarap sa Canada. Maraming pahinga. Ayan, saan yung guide mo? Yayain mo sila pre. Para maganda, i-chat mo muna, tapos pag maluto na, tsaka mo sabihin na pumunta dito. Para diretso na. Kaso wala ko sinahin. Kunti lang kanin. May... Pan fry, add water, bring to a boil. Wala. Mabilis lang to. May guide mo dito. Yun ang mahihirapan. Pero ako YouTube naman yung ginagawa ko. Kaya nga hindi masarap. Kasi YouTube na hindi tayo marunong tumimpla. Kaya lagyan ba natin ito? So yung mga lutoan dito, ganito, style dito. Dekorente halos dito. Dekorente. Dito, dekorente din, dekorente. Lahat yan. Sa Japan, baliktad. Gas naman doon. Gas doon, pero sa inyo gas din, no? May tubo. Naka-automatic din. Pero parang kurente yun. Tuloy-tuloy yun, walang ubusan. Unang ubos siguro yun, parang nilalagyan nata yun. May naglalagay nun pre, no? Di ba may tangke yung sa gilid ng bahay? So hindi minsan di ko nakita kung may naglagay ng ganun. Siguro bago trabaho siguro. Ginaubos yun eh, parang tubig din eh, tuloy-tuloy eh. Dito sa Canada, kurente naman. Bahay dito, mahal na ito, magkano ito? 2.7 ata itong bahay. 2.4? Ha? 2.7 to. Magkano 2.7 sa piso? Kaya natin yung 2.7.